Nako, eto na nga mga sangkay, yung mga DDS nagbaliktaran na. So dahil po sa pasabog ni Zaldico, ang mga DDS ay nagbaliktaran. Alam niyo kung bakit? Pag-usapan po natin yan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Road to 2 million subscribers po tayo. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na. Pag-usapan po natin ito ngayon. Kasi marami po mga DDS ang nagbaliktaran. Bakit? Ito yon mga sangkay. Simula po nung nagpasabog itong si Zaldico, aba, kung noon galit sila kay Zaldico, ngayon, bigla pong kabig. Ito yung ebidensya mga sangkay. Noon, galit na galit pa po sila dyan. Kagaya po na ito. Ano sabi niya noon? Sabi po ni Crisette, bakit puro Zaldico? Sara Duterte said, 2 people control the budget of the Philippines. Nung una, bad trip na bad trip. Itong mga ito laban kay Zaldico. Ngayon, eto na. November 2025. Go, Zaldico. We are behind you. The Philippines wants the masterminds. Anlupit, di ba? Ganyan po sila mga sangay. Eto pa. Eto pa. Sana yun? Eto. Si Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque noong una, kinasusuklaman ka ng mga anak mo, Zaldico, dahil sa mga pagnanakaw mo. Alam nyo ngayon, baliktad na. Salamat sa akong Zaldi. May kong Zaldi na, di ba? Isa kang bayani sa mamamayang Pilipino na nagbulgar sa korupsyon ni Marcos Jr. Kaya kung ako sa'yo, Junior, umalis ka na sa pwesto mo. Paupuin mo na si Inday Sara. Alam niyo guys, itong mga statement na ikaw mga sangkay, nagpapatunay lamang na kahit si Lucifer pa ang magdala ng balita na pabor sa kanila, kakampihan nila. Lucifer yun ha. Kahit si Satan Lucifer, basta kumampi sa kanila, paniniwalaan nila at pasasalamatan nila. Remember mga sangkay, si Zaldico, mahirap paniwalaan yan. Bakit? Diyos mio marimar. Hinakot po ang kaperahan ng taong bayan. Marami pong ebidensya, mga sangkay, kung papaano nagakot ng pera. Pero ngayon, salamat, Zaldico na. Ibang klase, di ba? Buhaya, mga sangkay, di ba? Pero ngayon, dahil nga pasok sa kanilang naratibo, pasok sa kanilang paniniwala, itong mga DDS, bigla na pong iniba ang kanilang paniniwala. Biglang salamat, Zaldico. Noon, galit na galit sila kay Zaldico. Susuklaman nga ng mga anak ko. Galit na galit yung mga anak mo. Pero ngayon, salamat kung Zaldico. Isa kang bayani. Anak ng tipaklong. Ngayon ka lang makakakita, mga sangkay, ng isang kurap na magiging bayani. Tandaan nyo ito mga sangkay. Ang kurap, gagawa at gagawa ng lahat ng kapamaraanan. Maisalba lamang ang kanyang sarili. Eksperto yan. Eksperto sa pagsisinungaling. Professional sa pagsisinungaling ang mga yan. Dahil kung hindi sila professional sa pagsisinungaling, hindi po sila aabot sa ganong punto na nasa rurok na sila, mga sangkay. Ganyan po kalalayan. Nakakatawa lang mga sangkay ito, mga DDS. Ito ha. Kita nyo? Kahit na ano mga sangkay, basta pasok sa kanilang naratibo, pasasalamatan nito mga DDS. Ganun po sila kabababa, mga sangkay na tao. Diyos mio marimar. O ngayon, ang nakakatawa dyan, yung mga picture na kinalat ni Zaldico, sale sa SM. Sa madaling sabi, mga sangkay, mga ano pala, mga tawag dito,
mga sale sa SM na ang ibig sabihin, ngayon lamang po pinicturan, tapos ibinida ni Zaldico na dyan daw nila nilagay yung pera. Alam niyo, maniniwala ko dyan. Kung nandun mismo si BBM at hindi po AI generated, madali lamang pong gawin yan mga sanggay na gawing AI generated. Madali lamang pong mabisto yan. Pero kung mga ganito, wag tayo basta-basta maniniwala mga sangkay sa mga kalokohan na ito. Isa pa. Eto, mga sangkay. Isang DDS nagkakalat. Si Greco Belhica. Bakit kailangan sabi dito, bakit kailangan pa ipa-insert ni BBM kay Zaldi ang 100 billion? Pwede naman niyang idaan sa NEP. Ang sagot niya, dahil pag-insertion si Zaldi, Martin at small committee lang ang kailangan makaalam. Pag dumaan sa NEP, mabubusisi at makikita ito ng buong Kamara at Senado. Binaliktad niya mga sangkay. Binaliktad niya. Nabisto kasi mga sangkay. Alam niyo yung reaksyon ng mga reaksyon ng mga ng mga eksperto, mga kongresista at mga senador. Eto mga sangkay. Si Senator Panfilo Lacson, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion in the BICAM when he could already do that in the NEP? Second, why would he veto? Bakit niya veto yung 194 billion? Why would he put it under for later release? Mga sangkay. Ito pa, ang tanong ko lang kay Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. Pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. Diba? Kaya todo paliwanag gayon sila Belhica. Todo pa effort sila mga sanggay kasi nga, nabisto na Nagkabisto-bisto yung buhol-buhol na mga statement. Yung mga testimonya, alam nyo kung doon niya sa Senado, tapos manumpa siya, magagay siya kay Gutesa, di na babalik yun. Buhol-buhol yung script. Piruin mo, doon ka pa kukuha sa BICAM, pwede namang isaksak mo yun doon sa NEP. Doon na lang, kontrolado yun ng presidente. Tapos ngayon, binabaliktad ni Belhica. Na bakit daw hindi sa NEP? Kasi makikita ka agad, anak ng tokwa. Kontrolado yun ng presidente. Eto pa, sabi ni Kung Toby Tiangco, kung may mga proyekto na gustong ilagay si presidente doon, inilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya hihintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun? That doesn't make sense. Doon pa lang mga sangkay, sablay na po ang script. Ewan ko, sino ang gumawa ng script na yun? Sino ba ang gumawa ng script na yun? Bakit ganun po yung sinasabi? Diba? Bukong-buko ka na. Ito asa na yun? Bukong-buko ka na, Greco Belhica. Mahiya-hiya ka naman. Masyado nang makapal yung mukha mo. Nagkakalat kayo ng fake news sa social media. Paliwanag nyo, dahil sa insertion, si Zaldi, Martin at small committee lang daw ang kailangan makaalam. Pag dumaan sa NEP, mabubusisi at makikita ito ng buong Kamara at Senado. Kalokohan mo. Binaliktad mo. Isa NEP nga yung kontrolado ng presidente. Yung sa BICAM, yung makikita ng Senado at Kongreso. Kamara ang makakikita doon at Senado. Walang kontrol ang Pangulo doon. Walang pakialam ang Pangulo doon. Dahil kontrolado yon ng Senado at Kamara. Dito pa lang, alam nyo ng mga sinungaling itong mga DDS na ito. Kita nyo mga sangkay? Ginagawa nila. Kahit siguro demonyo, basta kakampi nila, yayakapin nila. Ganyan po sila mga sangkay. Di baling magsinungaling. Basta pasok sa naratibo nila. Kakampi na nila yan. Sasambahin nila yan. Dito ka lang makakakita sa Pilipinas niyan, mga sangkay. Only in the Philippines. Na kahit po buhaya, pwedeng maging bayani. Kahit buhaya, pwedeng maging bayani. Diyos mio marimar. Nakakalungkot. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.